Last one. Ang tendency raw ng mga most Pinoys na maging reklamador. Example, meron daw tayong gusto, tas kapag nakuha na natin, reklamo pa rin. But mga Mars, ano sa tingin nyo? Totoo, I agree. This is so toxic. I gotta say, toxic. Yan ang nangyayari ngayon dyan. Ultimo nanay ko. Kunwari, may magpapadala ng mamon or whatever, or ensimada. Ay, 4 lang. Ay, wow. Puno pa to. Stores ba tayo ba? Libre yung padala. Libre na nga. Ang cute ni Tita. Baka naman kasi Mars nasarapan siya, kaya gusto niya ng more than 4. Ikaw naman. Ay, naku, Mars. Dapat may reserba. Yeah, sa inyo ba na-experience nyo ba yung ganito na parang lagi kayong nakakarinig ng reklamo from other people? Oo, siguro dahil, hindi naman siguro innate, but siguro, parang siguro most of us, parang when we have something, parang, sige, okay na yan, pero siguro dapat next time ganito, or sana ganito yung ibigay sa akin. Kumbaga parang nakakuha ka next nga time ng black lamon. na lang. Diba yung ganon, yung parang siguro we forget, ay oo nga no, we should just be appreciative of anong meron. And siguro next time, diba? And probably because some of us talaga, aminin na natin, kasi ako, aminado ako, minsan yung wala kang satisfaction, walang satisfaction ng tao eh. Parang, gusto mo na to, ito na eh. Gusto mo pa ng marami? You give a hand, they take the whole arm. Parang ganon. Doc, ano ba tong, ano bang nangyayari? Why are we so complaining? It's because of the fact dahil kasi tayo yung mga tao na palagi tayong merong ginugusto. Na even though we're so satisfied, kasi tao tayo eh. Yun yung talagang nature na isang tao. Pero yung mga complaints natin bilang isang tao, natural siya. When it becomes not normal, is yung sobra yung to the point na talagang nagiging critical tayo. And we bash these people outright. Ang tawag ba dyan, doktora, mema? Mema sabi lang. Oo, parang may masabi. At ang lakas makanega ng mga taong mema. Mema reklamo lang, yeah. So, paano naman, Doc? Like, how can we... Paano nga ba natin maiiwasan yung mga ganito? Okay, first and foremost, we wanted to have a safe environment. So tayo mismo, kung may toxic people around us, we try to ignore them or kaya naman iwasan natin. Kasi palagi ang iisipin nyo, protektahan nyo rin yung sarili nyo eh. Lalo na sa mga ganitong klaseng tao na talagang walang ginawa kung hindi i-bash ka, walang ginawa kung hindi reklamuhan ka at reklamuhan, tapos eventually mabait ka lang pag pinautang mo, tapos pag hindi mo pinautang, kahit na binigyan mo na, may sasabihin pa rin. Second, being positive in life, it helps you to para at least medyo ma-lessen yung negativity. Lalo na sa panahon ng pandemic, it's so negative na talaga yung atmosphere, yung behavior mismo ng mga tao, napaka-negatibo. So bakit ikaw mismo mag-exude ng something na talagang something to be inspiring? Uplift others, So, diba? parang siya, Itaas kapag natin ang if you have bawat nothing isa. good to say, don't say anything at all. Yan, totoo Mars, diba? Siguro have a grateful heart na lang, diba? Totoo. Thank you, Doc! Thank you so much for this insightful topic. Siyempre, as usual, ang dami rin naman nating natutunan. Salamat. And Doc, for those na gustong siyempre mag-consult with you at kailangan ng inyong serbisyo, saan ba kayo pwedeng mahanap o makontak? Okay. Meron kaming page in the Clinic of the Holy Spirit. Ako po yung mismo sumasagot doon para sa mga inyong katanungan dahil because I know for a fact na it's so difficult for you na talagang to talk to us personally. Pero kung may mga questions kayo, I'll be the one to answer them. At huwag kayong matakot dahil kasi hindi naman po ako magsasabi na meron kayong depresya. All you have to do is to ask for an advice dahil kasi yun ang importante. Kung minsan ang gabay po nakakatulong yan para maging matuwid at maayos sa ating pamumuhay. Thank you.